tingin nyo, kayo ba'y natatakot pag bigyan na lang kayong nag-iisa sa buhay? Kayo ba'y natatakot? Yes po. Bakit po? Kasi po, since birth po talaga kasi maano po kami sa magulang eh. Parang siya po yung nag-guide sa amin. If wala pa po kami sa tamang edad, parang pag wala pa po kami sa tamang edad, parang wala pa po ang isip namin sa pagdedesisyon kung tama ba to o mali. Kasi ang magulang alam nila lahat na nakakabuti. Kaya, Pero sa tingin nyo, kayo ba'y mahilig manood o magbasa sa social media? Kayo ba'y nag-social media ba? yes po. Kasi ganito po yan eh. Sa tingin nyo po ba, normal ba na nakikita natin sa panahon ngayon? Halimbawa, kumakain ka lang kunwari sa isang fast food chain. Nag-iisa ka, then binipicturean ka lang, etc. Kasi parang sumasalamin, nag-iisa, yung isa naman nagmumukmuk, parang ang lungkot. Sa tingin nyo po ba, normal na bang dumadami ang mga nag-iisa ngayon? Kasi sabi sa balita, mahigit 38 million po ang mga single. Sa tingin nyo ba, normal ba yung pagdami ng mga nag-iisa ngayong tao? Yes po. I think normal naman po. Bakit po ya? Kasi I mean, may namamatay naman po, di ba? Ibig sabihin, halimbawa po, may magulang po, sila lang po yung kasama natin. Namatay sila. So, ino-normalize natin na magiging, na dapat makatayo tayo sa sarili nating paa kasi wala na sila. Hindi na tayo pwedeng dumepende sa kanila, dumepende sa ibang tao. Syempre, malamang, sila lang yung kakilala mo. Hindi natin, halimbawa nga, trust issues po. Hindi natin pwede mapagkatiwalaan yung iba. Parang ganun. Pero sa tingin nyo, sisabangit nyo ba yung trust issue? Kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon, as in 2024? Yes po. Eh, paano natin po malalaman kung isang tao po yung mapagkakatiwalaan? Babalik rin kasi tayo sa ganyang tanong eh. Pagkakatiwalaan. Paano nyo ba nakikita ang isang taong mapagkakatiwalaan talaga? Ang ano ko po kasi pagkakatiwalaan po, yung parang, yung kaklose ko lang po kasi talaga, hindi po ako masyadong uma-approach sa ibang tao. If in-approach naman po nila ako in a better way po, halimbawa, nagtatanong po, ganyan, syempre, ano ko na din po. Parang i-accommodate ko na lang din po. So, sa tingin nyo ba, nararamdaman ba yan? Kapag napagkakatiwalaan may isang tao? Yes po, base po siguro sa kinikilos nila o sa mga, yun nga po, kinikilos nila. I see. Ito naman po, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo makamit itong kalagitnaan ng 2024? August na sa susunod, magbe-bare months na. Ano bang gusto nyo pang makamit sa mga natitirang 2024 na to? Makamit po, anong makamit? As in, ano bang gusto mong makamit pa sa taon na to? Sa taon? Itong 2024. Sa taon sa edad ko pa po, wala pa naman po ako sigurong makakamit na mga material. Siguro po ay yung kaligtasan na lang po ng pamilya ko, pati ako po, mga kaibigan ko po yun. Eto, may iba lang naman ng konti. Kayo ba naniniwala na sabi ng napanood ko sa isang social media platform, pabagsak na po daw ang mga content creator, mga vlogger. Sa isang kadahilanan daw na nakakasawa na daw yung mga ginagawang content. Masyado na daw masikip yung content creation. Lalo na kung walang kakwenta-kwenta daw ng mga content. Naniniwala kayo daw na sabi niya, pabagsak na daw, maglalaos na daw simula 2024 onwards. Kayo ba naniniwala dito? No po, kasi bihira lang po maging content creator kasi nga po may mga mahihinang loob na ma-approach sa ibang tao. Ang mga ginagawa din po kasi ng content creator parang magbigay na din po ng awareness sa mga iniisip ng tao. Parang yun. Sa inyong opinion, ano bang gusto nyong content pag may kayo nakakapanood sa online? Ano po? Content, siguro po ay yung mga ano ba? Ano naman mapapanood mo mga vlog? Ano bang uri? Kasi medyo ang dami. Ano bang prefer mo? Opinion nila about government. Kasi po, ano po talaga ng government natin ngayon eh. Masyadong sakit. I see. Well, ganito. Meron akong ibang mga kanito na tanong. Mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang. Kayo po ba isang mabuting tao po? Mabuting tao? Nagtatanong lang naman ako. Mabuting tao naman po ako. Okay? Kung ilalagay po natin from 1 to 10. 1, sobrang yung masamang tao. Or 10, sobrang yung napakabuting tao. Saan nyo po ilalagay from 1 to 10 measurement? 8 po. 8. Paano din po malalaman kung isang tao po ay mabuti? Sa kilos po. Mabuti. Hindi naman talaga natin So, more sa kilos. Sa pinapakita po kasi nila eh. I see. Tanong ko lamang, may ba yung basa ng dictionary? Po? May ba yung basa ng dictionary?
Mahilig kayo magbasa? Kapag merong hindi ako alam na word. Pero I think naman, nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Opo, kasi nga po social media. Siyempre. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman. Pag sinabi daw na good or mabuti sa Tagalog or Pilipino, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Sabihin daw ng moral ay ugali mo ng tao sa kanyang sarili. Na dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Yun nga pong problema. Lahat po tayo guilty kasi yan pong unang matututo ng isang bata. Magsinungaling, pagtakpan, isekreto, kaya talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napulo sa kalsada, hindi sinuuli, binulsa, or nagnakaw ko na rin ng pelikula sa online na totoo may bayad pero dinownload lang. Kayo ba yung nakapagnakaw ng kahit anong gamit? Napulot po kasi Napulot. Kasi hindi naman, wala namang pangalan. Hindi ko alam kung sino kanina isusuot. Yun nga po, no? Pwede imagine mo kung malalalang yung batas na yan, nandiyan na yung police station, baka doon na po tayo namamasyal na, sa kulungan na. Pero ang totoo, kaya po dito ay nakapagnakaw, ay wala yan sa presyo. Gusto natin isang bagay na walang kahirap-hirap, kaya tutukso at nagkakasala. Lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba yung nakaranas na maggalit sa isang tao? Yes po. Nawawala ba stress natin pag tayo nagkagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Siyempre normal naman po, pag po tayo magagalit, siyempre masasaktan. Alam naman po tayong tatawa o nangiti, binubugbog ka na, siyempre magagalit ka. Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka nasasaktan, pero deep inside, baka ibubuhos na lang nung bigla. Kasi bigyan ko kayo ng konting trivia. Alam niyo po ba, dito sa lugar na to, halimbawa, hindi naman siya yung ganun itsura, pero nananahim ka lang kunwari isang tao, may isang lalaki, bigyan na lang niya binato yung mga ibang estudyante ng isang damit. Which is nagulat. Paano kunwari, punong-puno na pala yan, baka hindi lang damit ang baka meron ng kutsilyo, bigyan ng lagitik ng baril, kasi baka naipon yung galit. Meron kasi sinasabi na hindi din daw kailangan manapak, suntukin o barilin isang tao. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa isang tao, hindi mo kailangan magmura. Yun nga lang, ilan taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? No po. Hindi po ako gumagamit ng pangalan ni Never? Never po. Well, mabuti po kung gano'n, no? Kasi ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Sana yung ibang Pilipino, nadapa lamang, nahulog ng cellphone, OM, alam nyo na. So, wala namang kinalaman Panginoon doon, pero ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Nadudungisan lagi ang pangalan niya na ang totoo, siya naglikha ng napakagandang panahon dito, pero ang problema, tayo lang po gumagawa ng kapahamakan. Pero ito po, nire-respeto niyo ba mga magulang niyo lagi o minsan may mga away po nangyayari? May away mang nangyayari, syempre po nire-respeto ko pa rin. Yun nga po ang problema, no? Syempre pag sa ating respeto sa magulang, dapat walang away, as in zero talaga. Pero imposible po yan, kasi po talaga tayo dito ay guilty talaga. Lilinawin ko po, hindi ko kayo hinuhusgahan. Ito po yung ilan lang sa maraming tanong para lang malaman po kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap po tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po yung tao? Guilty. Saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Kung napatawad man ni Jesus lahat ng may makasalanan, siguro sa langit pa din. Kasi siya yan eh. Pero bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakong pera sa bangko o nakapatay siya ng tao kunwari. Nahuli siya ng pulis at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako, inaamin ko po yan. Pero feeling ko ata baka hindi sa kulungan. Siguro mapapatawad niyo po ako sa nagawa kong kasalanan, etc. Pero sabihin ng judge, teka, hindi mo po pwedeng palampasin lang yan pag pinatawad ka, tapos na. Kaya ka na sa korte kasi ang ending po talaga ay pwedeng sa kulungan talaga itapon, kailangan niya pagbayaran kahit anong pampaliwag ng kriminal. Tama ba na kailangan niya dapat pagbayaran? Ngayon, ito po ang problema.
para rin po yan sa Bible, na kung saan sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, o kahit yung hindi nirespeto ang magulang, ano man ang kasalanan, magaano mabigat, kahit isa lang po nagawang kasalanan po, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple naman po ang tanong ko lang, kayo ba ay natatakot sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayo, tayong lahat. Kasi may nagawa tayo kahit isa lang na kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba ay nag-aalala dito sa sinasabi ng Bible? Opo. Yes, hindi ko kayo kilala, pero hindi ibig sabihin po nun ay parang ganun lang. Siyempre, wala naman siguro masama kung magbigay ako mabuting intention kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Yes po. Takot naman po. Kung mabibigyan po kayo pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Just in case. Siguro, mga ano pa, makakadami pa naman. Mga 70 years, 80? Ayaw nyo ng 100? Gusto ko din 100. Pero ang tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Yun nga po ang problema. Hindi ko kayo tinatakot. Huwag naman po sana. Kayo sabi mo, napakaganda ngayon ng panahon. Unlike nung nakarang araw na tayo hinahambalos ng bagyo o ng habagat, kung tawagin natin, what if naman sana, wag naman sana na bigla na lang pag-uwi nyo, nasagasaan ng sasakyan, o sakmalin kaagad kayo ng aso sa ulo. Hindi natin alam, kakaiba na po ang panahon. Or minsan nakala mo, ordinaryong araw na lang. Yung pala, bilbog ka na pala kasi napagkamalan pala yung itsura. Yung pala, mistaken identity na pagkamalan. Ang masakit po dito sa Pilipinas, maraming pong batang namamatay, hindi po sa sakit. Mistaken identity. Papayag ka ba? Kunwari, ang ending pala ng buhay mo, napagkamalan ka lang. Pero sa ibang tao, hindi mapalad. Ganun po ang naging ending. Ang problema po, sabi kasi sa Bible, pag po tayo namatay, i-judge po agad tayo ng Panginoon sa ating mga nagawang mga kasalanan o sa anumang ginawa natin nung tayo nabubuhay. Ang masakit nga po, pag may nagawa tayo kahit isang kasalanan lang sa harap ng Panginoon, automatic po guilty. Hindi lang kayo, pati ako, lahat. Kaya kung babalik po tayo sa tanong, kung halimbawa, sasabihin ko kung ako ay mabuting tao, hindi. Kasi sabi sa Bible, walang sino man ang mabuti kahit isa. Kahit nga isang bata, mag-tantrums ka lang, hindi ka lang binigyan ng candy ng magulang mo, kasalanan na yun eh. Kasi hindi tayo nag-o-obey. Yun yung reality. Pero bagamat nakakatakot talaga yun at nakapag-alala, pwede po magbago lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Yes po. Ano po sa Tagalog nun? Mercy, parang, yung parang, awa? Tama. Kayo ba laging humihingi ng awa sa araw-araw? Yes po. Kasi pag sabi po natin yung awa or mercy, sabihin, nagpapakumbaba tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, inamin natin na tayo po yung makasalanan, at higit sa lahat, alam natin na tayo po ay may limitasyon sa ating mga nagagawa natin. So, napapagod tayo. So, pag po tayo humingi ng mercy sa Kanya, alam ng Diyos na kailangan natin to para hindi po tayo mapahamak sa mga nagawa nating kasalanan. Kasi, walang sinuman po ang kayang iligtas ang kanyang sarili. Opo, wala kayong sakit. Kitang-kita ko naman po sa itsura nyo. Pero yung makagawa ng kasalanan, hindi ko po alam yan. At ang Panginoon po, siya lang nakakaalam kung anong nasa inyong puso at sa inyong kaisipan. Wala po kung kapangyarihan kung anong nasa isip nyo sa ngayon. Pero ang Panginoon lang po nakakaalam. Pero kung yan ay meron niyang bahid po ng kasalanan, talagang malaki pong delikado po sa lahat-lahat. Kaya pag po tayo humingi ng mercy, unti-unti pong inaalis yung mga kasalanan natin kasi ina-acknowledge po natin tayo po ay mga makasalanan. So pag tayo humingi ng mercy sa Kanya, ito po kasi yung magiging daan sa isang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nagpaano siya sa krus? So, Parang pinagbayaran niya lahat ng kasalanan natin. So yun nga. Tayo po natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Apo. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawa masama, gusto lang niyang tumulong o magmalasakit, tumutulong na nga, pero sinisiraan pa ng mga tao. Ibig sabihin, ayaw nila ng katotohanan,
Ayaw nila ng mga aral na pwedeng ikasira pala ng kanilang maling ginagawa. Gusto nila sila masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Siya ay tinorture, ipinako sa krus at pinatay siya doon. Namatay man siya pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isa po ay isang guilty, yung isang tao, pwede po siyang makalaya kapag may nagpiyansa. Narinig salitang piyansa? Okay. So yan po ay pagbabayad ng danyos. Kaya pwedeng makalaya ang isang tao kung may nagbayad ng danyos. Pero hindi ibig sabihin nun ay okay na. Ibig sabihin ng po nun, huwag niya na dapat sayangin ang second chance or kung anong chances pa. Kasi yung mga tao po kung isang kriminal, nakalaya na gagawa pa ng krimen. Hindi na na-appreciate na hindi niya dapat deserve pero inalaw para siya ay magbagong buhay. So ganun po ang ginawa ni Jesus. Kung saan ay makakalayang isang tao at siya ay magiging mamuhay na siya ng tahimik. Ang ordinaryong pamumuhay talaga. Yun nga lang po ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? First time? Opo. Pag sabi ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Kunwari kayo nagkalagnat. Sa tingin niyo, makapunta pa kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre kalokohan yan. Kasi pag nagkasakit, hindi mo maghagawa lahat-lahat yan. Pag nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan, hindi na po ito basta sorry, kundi tatalikuran po natin. At babaguhin natin puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesu-Kristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa ating dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, mayroon pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, mayroon pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na po mabibili sa tanong. Tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo? Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Yes po. Bibi nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Hindi po ako masyado nagbabasa ng Bible. Pero nabubuklat nyo naman? Hindi din po. Pero nagsisimba naman po. I see. Pero meron kayong Bible sa bahay? Meron po. I see. Kasi ganito lang yan. Yung pag kayo nagugutom, kakain kayo. Siyempre, halimbawa, may mga inumin dyan sa likod natin. Siyempre, pag kayo nauuhaw, iinom. Pag nagugutom, kakain. Alam natin, dyan lang yung mga tindahan. Sana po ganyan din po sa Bible. Hindi ko kayo sa pinipilit o pinepuwersa. Kasi po kasama po sa buhay ng isang tao dapat ang spiritual. Ibig sabihin, para hindi tayo makagawa ng kasalanan o kung anong tukso, kailangan natin alalahanin ng kanyang salita. Parang isipin nyo, naglalakad lang po kayo sa daanan, papayag ba kayong dadaan kayo sa lugar na walang ilaw? Pero naranasan nyo maglakad na walang ilaw, walang poste. Flashlight. Yun lang. Eh, parang kung wala kayong flashlight, kunwari, lalakad talaga kayo. Hindi ako. Hindi nyo masusubukan. Siyempre, kasi delikado po yan. So, kailangan natin talaga na may liwanag. So, pag binasa po natin kanyang salita, para po yung liwanag sa buhay po natin, para hindi po tayo lamunin ng kadiliman. Not literal po yung parang tataklob yung mata, mabablackout. Hindi po. Ibig sabihin lang po niyan, para hindi tayo makagawa lagi ng kasalanan. So, pag binasa natin kanyang salita, yan yung maging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay sa impyerno tatapon. Yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu-Kristo lamang, tsak maliligtas isang tao, hindi dahil sa pagiging mabuting tao. Kundi mabuti po ang Diyos para magligtas siya ng isang tao at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Parang na-enlighten naman na po ako. Kung wala na po yung katanungan, maraming salamat po at kayo po yung mag-ingat, pati mga kasamahan nyo at God bless po sa inyo. Thank you.